Iniisip ni Clay kung gagamitin ni Takero ang spell na ginamit niya para gamutin ang kanyang mga sugat. Ngunit ipinaliwanag niya na kung gagamitin niya ang spell na iyon, mauubos nito ang labis na mana ni Militia, kaya hindi niya ito magagamit sa kondisyon nito. Pagkatapos ay naisip niya ang pag-aayos ng madilim na kapaligiran ng silid at nag-isip kung paano ito gagawin nang hindi naiirita ang mga mata ng ginang. Nagpasya siyang maglagay ng Ban-Aid na spell para gamutin ang mga mata nito at hiniling dito na buksan ang mga ito. Tumango si Militia at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Nagulat siya na lumino na ang kanyang paningin. Inilabas ni Takero ang kanyang tungkod para linisin ang negatibong aura ng silid. Habang ginagamit niya ang clean spell, isang malakas na hangin ang umihip sa buong silid, na ikinagulat ng lahat. Nang hamupa ang hangin at nalinas na ang silid, napagtanto ni Militia na madali na ngayong mahahawakan ng kanyang mga mata ang maliwanag na sikat ng araw. Nag-aalala para sa kanyang asawa, tinanong siya ni Belmont kung ayos lang siya. Tumango siya, habang tumutulo ang mga luha ng kagalakan habang ibinabahagi ang kanyang kaligayahan sa kanyang asawa. Binati ni Clay si Takero para sa isang mahusay na trabaho, ngunit tila hindi ito masyadong masaya tungkol dito. Habang nanatiling tahimik, nilingon ni Takero ang mga katulong ni Belmont na nakatayo sa silid. Pagkatapos ay tahimik niyang sinabi kay Clay na ipapaliwanag niya ng pribado ang sitwasyon. Kalaunan, sa isang hiwalay na silid, sinabi ni Takero kay Belmont na ang kanyang asawa ay nalason gamit ang Ivor. Naisip ni Takero na ang kanyang pagkalason ay unti-unting sanhi ng kaunting lason na ginamit sa kanyang pagkain. Nagtataka si Belmont kung bakit may gagawa ng ganoong bagay sa kanya, ngunit napagtanto niya na ito ay isang malisyosong plano na sadyang ginawa upang sadyang patayin siya. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Takero na hindi niya masyadong pamilyar sa Ivor, kaya hindi niya kayang gamutin ang lason ng sangkap. Nang hilingin niya kay Belmont na bilhin mismo ang antidote ng Ivor, isiniwalat niya na wala talagang antidote para sa sangkap na ito. Ipinaliwanag ni Belmont na ang lason ng Ivor ay isang ipinagbabawal na lason na nawala sa paglipas ng panahon, kaya walang nakakaalam kung anong mga sangkap ang ginamit dito, lalo na kung ano ang antidote. Naisip ni Takero na maaari nilang gamutin ang lason sa pamamagitan ng paggawa ng ilang Ivor mismo. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Clay na hindi magiging madali ang muling paglikha ng isang maalamat na lason. Bigla, naalala ni Belmont ang isang paraan kung paano sila makakahanap ng mga pahiwatig. Kumuha siya ng ilang lumang aklat na isinulat ng kanyang mga ninuno. Umaasa na isa sa mga ito ang naglalaman ng recipe para sa lason. Gayunpaman, dahil ang mga aklat ay nakasulat sa isang sinaunang wika, hindi talaga ito mabasa ni Belmont. Tumango si Takero at kinuha ang mga aklat, at salamat sa kanyang espesyal na kasanayan sa wika, nabasa niya ang mga pamagat. Gayunpaman, hindi pa rin niya mabasa ang lahat ng aklat sa maikling panahon dahil hindi siya isang robot. Kaya sa halip ay nagpasya siyang mabilis na basahin ang lahat ng mga ito upang makahanap ng anumang bagay na may kaugnayan sa lason. Ginamit niya ang kanyang kasanayan sa paghahanap at natagpuan ang Ivor na nabanggit sa isa sa mga aklat. Matapos buksan ang aklat, sinabi ni Takero kay Belmont na naglalaman ito ng isang paglalarawan ng bulaklak na Ivor. Gayunpaman, sa palagay niya ay mahirap intindihin ang paglalarawan ng bulaklak dahil tila isinulat ito ng isang bata. Nagsimulang makaramdam ng pagkailang ang lahat, ngunit binasa pa rin ito ni Takero. Lumalabas na isang araw, isang batang babae ang naggalugad sa lupain upang makahanap ng mga halamang gamot nang makahanap siya ng isang malaking lawa habang nagpapahinga siya sa isang hugis kabayo na bato malapit sa lawa. Nakakita ang dalaga ng mga bulaklak na kulay gintong gering na tumutubo roon habang si Takero ay patuloy na umuungol tungkol sa tala-arawan ng dalaga. Natigilan si Clay at sinabi kay Belmont na kilala niya talaga ang lugar na ito. Nabigla si Belmont, kaya ipinakita ni Clay sa kanya ang isang punto sa mapa kung saan nakakita siya ng katulad na batong pangkabayo malapit sa isang nayon. Isiniwalat niya na ang nayon ay tinatawag na Asheth at binanggit ni Belmont na medyo malayo ito sa kanyang teritoryo. Ipinaliwanag niya na aabutin sila ng humigit kumulang 5 araw para makarating sa nayon. Kaya, iminungkahi ni Takero na umalis agad para magamot ang ginang. Habang palabas sila ng mansyon, isa sa mga katulong ni Belmont ang nagbantay sa kanila sa bintana. Bago umalis ng mansyon, naglagay si Takero ng ilang mahiwagang bato sa labas. Nagtaka si Clay kung bakit niya ito ginagawa. Kaya, ipinaliwanag niya na ito ay isang hakbang sa seguridad laban sa sinumang maaaring magtangkang saktaan si Militia habang wala sila. Nang mapagtanto ni Belmont kung gaano siya kawalang ingat, tumakbo si Tiaris papunta sa kanila na may pagkakasala dahil sa pambubuli sa taong gumagamot sa kanyang ina. Mabilis siyang humingi ng tawad sa pagiging bastos kay Takero noong una silang nagkita.
Nagulat siya sa mature na pag-uugali ng dalaga at inamin na nasaktan siya ng mga kilos nito. Gayunpaman, pinuri niya ang kakayahan nitong kilalanin ang kanyang pagkakamali, na nag-iwan sa kanya ng kalituhan. Ipinaliwanag ni Takeru na kung kayang aminin ng isang tao ang kanilang pagkakamali, nangangahulugan ito na pinahahalagahan nila ang mga iniisip at nararamdaman ng iba. Sa paningin niya, magkakaroon ng magandang relasyon si Tiaris kung magpapatuloy siyang maging mature sa kanyang mga pakikipag-ugnayan. Habang umiiyak ang dalaga dahil sa kanyang nakakaantig na paghihikayat, pinatawad siya ni Takeru at pinaalalahanan na mag-ingat sa kanyang pag-uugali. Tumango siya, ngunit binalaan siya nito na pagkatapos niyang umalis ng bahay, maaaring subukan siyang linlangan ng mga butler ni Belmont. Kaya, binalaan niya ito na laging pag-usapan ang mga bagay na ito sa kanyang ama. Pagkatapos, umalis si Takeru sa lugar kasama si Clay. Habang tumatakbo sila sakay ng kanilang mga kabayo, gumamit siya ng mabilis at magaan na spell upang mapataas ang kanilang bilis ng paggalaw. Nakaramdam ng pananabik si Clay sa malakas na pakiramdam, ngunit biglang naging roller coaster ang kanyang kabayo. Sa wakas ay napagtanto ni Takeru na naglagay siya ng labis na enerhiya sa kanyang spell, ngunit huli na ang lahat dahil ang kanyang sariling kabayo ay sumugod din palayo sa bilis ng liwanag. Pagkatapos ng maraming pagtakbo, sa wakas ay narating nila ang nayon. Nagtataka si Takeru kung paano masusuportahan ng tiwangwang na lugar na ito ang populasyon ng isang nayon. Kaya ipinaliwanag ni Clay na ito ay isang maunlad na paraiso noon. Habang naglalakad sila sa tigang na lupain, iniisip ni Takeru kung natuyo rin ba ang lawa. Hindi ganoon ang iniisip ni Clay dahil ang napakalaking anyong tubig ay hindi basta-basta maaaring mag-evaporate ng ganoon kadali. Tumango si Takeru at pagkatapos ng kaunting paglalakbay, sa wakas ay nakarating sila sa lawa. Nang makalapit, ginamit ni Takeru ang kanyang scan spell at nakahanap ng isang bagay na interesante. Sinabi niya kay Clay na ang tagtuyot ay maaaring sadyang dulot ng isang tao. Bigla, may mga taga-nayon na lumitaw at nagulat nang makita sila. Nang mapansin ang kanilang takot, magalang na ipinakilala ni Takeru ang kanyang sarili at si Clay, na ipinaliwanag na sila ay nasa isang paghahanap lamang upang makakuha ng isang bihirang materyal. Nang marinig ng mga taga-nayon na sila ay mga adventurer, naghinala sila. Kaya, ipinakita sa kanila ni Clay ang pulse heiress ng kanyang adventurer. Nang mapagtanto na sila ay isang malakas at A-rank na grupo, sumuko ang mga taga-nayon at isa sa kanila ang natamba dahil sa pagod. Mabilis na nahuli ni Takeru ang bata at napansin na sila ay nagugutom. Kaya hiniling niya sa kanila na ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa lupaing ito. Matapos silang dalhin sa nayon, ipinaliwanag ng pinuno ng nayon na biglang nagbago ang kulay ng kanilang lawa 10 buwan na ang nakalilipas. Pagkatapos noon, namatay din ang mga isda sa mga lawa at ang tubig ng balon ay naging hindi na magamit para sa kanila. Gayunpaman, isang misteryosong mangangalakal na nagngangalang Enash ang nagligtas sa kanilang nayon sa kondisyon na ibibigay nila sa kanya ang kanilang mga bihirang ginintuang bulaklak kapalit ng 60 na bariles ng tubig. Bagamat binigyan niya sila ng sapat na tubig para sa bawat bulaklak, hindi ito sapat para mabungkal ang kanilang mga bukid. Kaya, unti-unting naubusan ng pagkain ang mga taga-nayon. Matapos ipaliwanag ng pinuno ang kanilang sitwasyon, itinuro ni Clay na malamang na nakuha ni Enash ang mga bulaklak na garing mula sa kanila. Tumango si Takeru, ngunit naisip na maaaring masamang tao si Enash. Ayaw itong paniwalaan ng mga taga-nayon dahil nagpakita ng kabaitan sa kanila ang mga ngalakal, ngunit ipinaalala sa kanila ni Takeru na nagsimula lamang siyang tumulong matapos biglang malason ang kanilang tubig. Pagkatapos, isiniwalat ni Takeru na natuklasan niyang sadyang nilason ang lawa. Sinabi rin niya sa mga taga-nayon na direktang bumibili si Enash ng malakas na lason mula sa kanila, na lubos na ikinagulat ng lahat. Dahil hindi alam ng mga taga-nayon na nakakalason ng kanilang magagandang bulaklak, pakiramdam nila ay pinagtaksilan sila na sinamantala sila ni Enash. Sa pag-iisip kung paano nagugutom ang mga inosenteng taga-nayon na ito, nanumpa si Takeru na parurusahan ang masamang mga ngalakal na responsable. Pagkatapos ay sinabihan niya si B na gamitin ang kanyang mahika ng espiritu. Lumipad si B pataas sa langit at nagpakawala ng isang malakas na sigaw na nagpatawag ng mga ulap at nagdulot ng biglaang pagbuhos ng ulan. Habang pinapanood ng mga taga-nayon ang dalisay na tubig na umuulan sa kanila pagkatapos ng mahabang panahon, nagsimula silang magbabad sa nakakapreskong sensasyon nito. Maya-maya, sinabihan ni Takeru si B na itigil ang kanyang spell ng ulan. Ginamit niya ang kanyang mahika upang linisin ang maruruming taga-nayon at ayusin ang kanilang buong nayon. Habang ang lahat ay nagmamasid ng may pagkagulat, binigyan sila ni Takeru ng isang huling regalo sa pamamagitan ng paghahanda ng isang malaking piging.
Tuwang-tuwa ang mga taga-nayon, nagsimulang kumain ng masasarap na pagkain ang mga taga-nayon, habang nakangiting nanunood si Takero. Nang matapos silang kumain, nagpasalamat ang pinuno sa kanyang hindi kapani-paniwalang tulong. Nakaramdam siya ng pagkakasala dahil hindi niya mabayaran si Takero para sa kanyang trabaho, ngunit sinabihan niya ang pinuno na hayaan na lang siyang kunin ang Ivor Flowers. Ipinaliwanag ni Takero na kailangan niya ang mga bulaklak para makagawa ng panlunas. Pumayag ang pinuno ng walang pag-aalinlangan, ngunit pakiramdam niya ay hindi pa rin ito sapat para maseklian ang kanilang tulong. Bigla, tumakbo ang mga bata sa nayon para makipaglaro kay Takero. Ngunit pinagalitan sila ng pinuno dahil sa pang-aabala sa kanilang tagapagligtas. Sinabi sa kanya ni Clay na hindi na niya kailangang suklian ang kanilang kabaitan dahil ang mga bulaklak ng Ivor ay espesyal na bagay na ng kanilang nayon. Dinala ng mga bata si Takero sa kanilang lihim na himpilan. Pagpasok sa lihim na bahay, nagtaka si Takero kung ito ba ay isang kamalig. Tumango si Gonza at ipinaliwanag na itinatago ng mga taga-nayon ang kanilang mga inaning prutas sa imbakan na ito. Nagtaka si Takero kung bakit hindi na lang nila kinain ang prutas kung sila ay nagugutom. Ngunit ipinaliwanag ni Gonza na ang prutas ay lubhang mapait. Dahil ang prutas ay nagmula sa isang halaman na gumagawa ng pulot, inaani lamang ng mga taga-nayon ang nectar nito at itinatapon ang prutas. Matapos marinig ito, nagpa siya si Takero na tikman ang kakaibang prutas. Habang gulat na nanunood ang mga bata, napagtanto niya na ang prutas ay eksaktong lasa ng toyo. Samantala, pabalik sa bahay ni Belmonte, tumakbo si Tiaris patungo sa silid ng kanyang ina matapos makarinig ng tunog ng alarma. Alam niyang nagbabala ang alarma tungkol sa taong nagtatangkang manakit sa kanyang ina. Inisip niya kung sino ang taong ito. Habang papalapit siya sa silid, nakita niya si Bernard na nakatayo roon. Napansin siya ni Bernard at sinubukang lumapit, ngunit umatras si Tiaris sa takot. Inakusahan niya ito ng pagtatangkang lasunin ang kanyang ina, ngunit mahinahon niya itong itinanggi. Sinabi ni Tiaris sa kanya na ang alarma ni Takero ay maaari lamang tumunog kung ang isang taong may masamang balak ay lalapit sa kanyang ina. Dahil dito, naninangkit ang mga mata ni Bernard at sinabihan niya si Tiaris na hindi niya dapat ipagkatiwala ang kanyang sarili sa isang kakaibang adventurer. Nanatili siyang matigas ang ulo, sinasabing lubos siyang nagtitiwala sa isang mabait na tao tulad ni Takero. Sinubukan pa rin ni Bernard na kumbansihin siya ng kanyang sariling katapatan, kaya't nakaramdam si Tiaris ng pressure mula sa kanya. Bigla, tumakbo si Belmonte papunta sa kanyang anak na babae at mabilis itong lumapit sa kanya. Sinabi niya sa kanyang ama na kailangan nilang pag-usapan ang isang bagay ng Mad Alien, kaya dinala niya sila ni Bernard sa isang pribadong silid. Doon, inamin ni Belmonte na hindi niya magagarantiyahan ang pagiging mapagkakatiwalaan ni Takero. Nagulat si Tiaris na sasabihin ng kanyang ama ang ganoong bagay. Habang iniisip ni Bernard na kakampi niya ang Panginoon. Gayunpaman, itinuro ni Belmonte na anuman ang mangyari, nagamot ni Takero ang mga sintomas ng kanyang asawa, kaya kailangan niya itong bigyan ng pagkakataon. Dahil natukoy ng alarm bell ni Takero ang masasamang balak ni Bernard, nagdala si Belmonte ng isang espesyal na inumin upang subukan ang kanyang katapatan. Ipinaliwanag niya na ang inumin ay naglalaman ng parehong paggamot na ibinibigay ni Bernard sa kanyang asawa sa loob ng maraming taon at sinabihan siyang inumin ito. Habang iniiwasan ni Bernard ang inumin, nanlamig ang boses ni Belmonte at tinanong niya kung bakit hindi niya iniinom ang sarili niyang gamot. Habang nanginginig sa takot si Bernard, biglang inihagis ni Belmonte ang inumin sa kanyang mukha. Nagsimulang sumigaw si Bernard tungkol sa pagiging nalason, ngunit sinabi sa kanya ni Belmonte na ang baso ay naglalaman lamang ng ordinaryong tubig. Dahil inamin ni Bernard na siya ang naglagay ng lason sa inumin, tinawag ni Belmonte ang kanyang mga gwardya upang arestuhin siya. Matapos madala si Bernard, binigyan ng head butler si Belmonte ng kakaibang papel. Ipinaliwanag niya na ang papel ay natagpuan sa mga gamit ni Bernard at nabigla si Belmonte sa sinaunang wikang nakasulat dito. Napagtanto niya na ito ay talagang isang komplikadong cipher na hindi maaaring gamitin ng isang random na kriminal. Dahil sa impormasyong ito, naisip ni Belmonte na maaaring isang malaking organisasyong kriminal ang tumatarget sa kanya. Pagbalik sa nayon, napansin ng isang taga-nayon ang isang kakaibang lalaki na kumakatok sa pinto ng pinuno ng nayon. Tinanong niya kung sino ito, ngunit nagulat siya nang mapagtanto niyang si Enash mismo iyon. Sinabi sa kanya ni Enash na gusto niya ang mga bulaklak na Ivor sa lalong madaling panahon, kaya naman kumakatok siya sa pinto ng pinuno. Sumagot ang taga-nayon na ang pinuno ay kasalukuyang nasa labas kasama ang ilang mga adventurer. Pagkatapos ay sinabi niya kay Enash na ang kanilang nayon ay hindi namimigay ng kanilang mga makamandag na bulaklak dahil maaaring gamitin ito ng sinuman sa maling paraan.
Nang mapagtanto na nabunyag na ang kanyang sekreto, biglang tinawag ni Enash ang kanyang mga nasasakupan at inutusan silang sirain ang nayon. Samantala, pinangunahan ng matanda sina Takero at Clay sa isang madilim na kuweba. Pagdating sa dulo, natuklasan nila ang isang magandang lawa na may estatwa ng kabayo at mga ginintuang bulaklak na tumutubo sa paligid nito. Nakatitig si Takero nang may pagkamangha, sa wakas ay nakita niya mismo ang maalamat na Ivor. Diyan nagtatapos ang episode 7.